Sumang-ayon si Risa Hontiveros na isa sa pinakamalakas si VP Sara na kandidato sa ngayon, kaya kailangan daw mag-unite sila para mas maging malakas ang kanilang grupo. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank. Mhm. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Mhm. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung ano. Oo. Bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron nilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And, ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman. Ayun. Bilang kababayan Ayun, pa lang. Oo, poprotektahan. Matatanda ang dati pa noong taong 2024 na mahahalatang may plano itong tumakbo ng pagkapangulo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Palagi niyang sinasabi sa kanyang mga interview sa media na kung sakaling siya ang pipiliin ng grupo nila ay handa siyang gampanan ito. Pero sa dami ng mga anomalya sa PhilHealth na idinawit ang kanyang pangalan, ang naging katanungan ng karamihang Pilipino, talaga bang posible kaya ang kanyang pangarap? Ang plan ko po sa 2028 ay ngayon pa lang patuloy na pinaghahandaan, pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreforma sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating ekonomiya at bawat mamamayan, lalo na yung mga mahihirap pa sa ngayon at pati ang middle class na dapat ding proteksyonan at pagkaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at bala kong ipresenta namin sa 2028. At kung ano po yung casting doon sa aming slate, kung sino-sino po ang pinaka-popular, malakas, winnable. Yun po yung aming ihaharap. Meron po ako nakitang post kahapon pero na alam ko pong nai-repost nyo na at report na fake news na nagsabi raw po kayo na tatakbo kayong presidente. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. So, first things first nga,
buuin namin, pagkaisahin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Sama-sama po kaming magdedesisyon at kung sino po at sino-sino ang piliin namin, siya po o sila po ang haharap. Nakataya po ako dyan. Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. I would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung, kumbaga, kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. Wala kaming ganung usapan na personalities during yung pagkikita naming muli. At pag-uusap muli tungkol sa possible futures. So talagang on the level of yung principles and anong hinahanap na liderato siguro ng mamamayan by 20. Leni Robredo or Bam Aquino or Risa Hontiveros versus Sara Duterte. Ngayon, nag-meeting daw ang mga oposisyon kung sino dapat ang magiging presidential frontrunner kung para labanan si Vice President Sara Duterte. Kasi ang sinasabi nila, kailangan ng united opposition na makalaban ng ating Vice President. Kasi kung nagkaroon daw ng mahigit isang kalaban ng Vice President, siguradong panalo na daw ang ating Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, ayon sa mga interview nila, Congresswoman Laila De Lima, ang kanila nakikita ay si Leni Robredo pa rin. Although despite the fact na matagal nang nagpo-position si Senator Risa Hontiveros na maging presidential candidate ng United Opposition. Ngayon naman may mga lumulutang na kung hindi daw si Leni Robredo ang pinapalutang ng iba, si Bam Aquino daw, si Senator Bam Aquino. So mukhang medyo may resistance sa ating United Opposition na ipasok si Senator Risa Hontiveros bilang kanilang frontrunner as presidential candidate. Ano ba nakikita mo dito, Dad? Well, kasi bawat isa sa kanila may kanya-kanyang katangian, no? Meron silang mga strengths and weaknesses na sinasabi natin, no? So, yun ang dapat timbangin ng opposition kung sino yung tamang match para kay Vice President Sara Duterte. If you will analyze it kasi, si Sara Duterte has already established a very strong position, no? Na ang tingin sa kanya ng mga masa at lalo ng mga karamihan sa mga middle class na sumusuporta pa rin sa Duterte brand is that number one, when it comes to Duterte brand kasi ibig sabihin tough on crime yan, no? So talagang ang krimen ay mababawasan o kahit na papano mawawala sa mga ganyang issue, no? Sa topic na discussion. Number two, syempre sinasabi nga nila pag si Sara Duterte ang mananalo, tiyak yung mga gumawa ng katiwalian dito sa flood control scam na to, mga scandals, tiyak may ilalagay sa kulungan. Kaya yun ang isang, kumbaga, tinatahak na parang direksyon ng mga karamihan sa ating sa masa level, no? Pero sa middle class, siyempre, medyo hati yan. Ngayon, kung titingnan naman natin kasi, siyempre, pag sinabi natin ang suporta ni Vice President Sara Duterte, kung timbangin natin na sa mga 1/3, 33% more or less yung lumalabas. You know? So, sabihin, 1 out of every 3 Filipinos more or less are convinced na siya yung dapat maupo na bilang Pangulo. So, meron pa rin 2/3 ng ating mga kababayan na either undecided or naghahanap sila ng better opponent or better opposition. So, yung 2/3 na yun could be a spellbinder na sinasabi natin. No? Hindi pa natin masasabing tiyak na mananalo si Vice President Sara Duterte pero liyamado siya as of this point. So, ngayon, tukuyin natin isa-isa yung mga katangian ng mga possible contender laban kay Sara Duterte. No? Kung assuming lang na isa lang talaga yung lalaban na mga kakalaban ni Sara Duterte, mukhang magkakaroon to ng mas magandang patutunguhan. No? And it will be a very close match if it will be one-on-one. Assuming na wala ng ibang lalaban. So tingnan natin, isa-isahin natin, Senator Bam Aquino, ano ba yung kanyang mga strengths, ano yung kanyang mga weakness. No? Si Senator Bam Aquino kasi, ang kanyang strengths, number one, clean image. No? Ibig sabihin, pag titingnan siya ng mga madla at ng mga kababayan natin, malinis yung kanyang record, no? Hindi siya natapunan ng kahit na ano pang
putik, no, when it comes to corruption, yun ang kanyang advantage. Tsaka no? may legacy name din ng Aquino. Tapos may legacy name din ng Aquino na ibig sabihin pag Aquino yan, more or less anti-corruption yan. Yun ang tingin ng marami, no, perception-wise. No? Number two, of course, ang kanya sinusulong is edukasyon, no? A better education, no? So which is also good for the nation. Pareho sa advocacy natin. Tama, pareho sa atin kasi ang pinagsinusulong ng ating Ilocano Defenders Party List is better education or Tama. quality education for a better future for the Filipinos, di ba? So, yun ang kanya mga strengths. Tingnan naman natin yung strength ni Leni Robredo, no? Ni dating Vice President Leni Robredo na ngayon alkalde naman, no? Ang kanyang strength naman is ganun din, ano? Clean image, tapos lumaban siya nung nakaraang halalan, so meron ng name recall, no? Maraming sumuporta sa kanya, kasi medyo ang dating niya sa madla is parang mabait, no? So yun ang kanyang advantage, no? So humble and clean record din, no? So yun ang kanyang advantage, no? So yun ang kanyang strength. Pag-usapan naman natin si Senator Risa Hontiveros, no? Anong strength ni Senator Risa Hontiveros? Okay, number one is tough, no? Kumbaga, ang tingin sa kanya ng madla ay palaban din, no? So, medyo tumutugma siya dun sa, kumbaga, katangian ni Sara Duterte, no? So, palaban ni si Sara Duterte. So yun ang kanyang strength, no? So, siyempre, pag titingnan mo, yun ang kanyang advantage, no? Kasi siyempre, kung ang kalaban mo ay palaban, tapos ang itatapat mo hindi palaban, baka magkaroon ng tidal whip in favor of the palaban. Kasi ang ating mga kababayan, ang hinahanap para nila talaga yung mga tough leaders, no? Yung mga palaban na leaders. Yun ang kanyang strength, no? And then number two, of course, nakita naman natin na isa rin siya sa mga aktibong lumalaban sa mga kung ano mga katiwalian sa lipunan, no? Yung sumikat siya dahil kay Alice Go, talagang binulatlat niya at naipakita niya yung detalyadong mga kalokohan na nangyari doon sa mga issue tungkol kay Alice Go, no? Yung mga fake citizenship, saka yung mga corruption sa Pogo, etc. So, meron din siyang ganung brand, no, na palaban at the same time ay talagang handang ilantad yung katotohanan sa publiko. So, yun ang kanilang mga advantage. So, yun ang kanilang mga dapat timbangin laban kay Sara Duterte kung sino sa kanila yung tingin ng madla na tatapat o may katapat, no? Kasi bangawat sabihin natin na may mga kanya-kanya silang katangian, minsan ang dapat mong itapat kung ano rin yung katangian ng kalaban mo, no? Kasi kinakailangan i-match mo rin yun, kung pound for pound, kinakailangan kung malakas siya sa kaliwa, dapat itapat mo rin siya na malakas din sa kaliwa o sa kanan yung kabila, no? So yun ang nakikita natin dito. Ngayon, the biggest question here kasi is, a lot of these candidates, yes, they may have succeeded bilang sa Senate or sa mga other, ngayon si Leni Robredo, naging mayor naman siya, si Senator Risa at saka si Senator Bam, senator sila. But it's a very different game kasi from Senate, which is maramihan yun, out of, I think, 12 yung choices na yun. Tapos you just have to be in the top 12, diba, to win that. Versus running for president, which is only one can remain. Eh, yung problema dito, Dad, is, are these three candidates, are they popular enough? Even though sinasabi mo, there's 66% na undecided. Pero we all know na there's never a time naman na may united opposition o one-on-one lang talaga yung laban for president. Katulad sa last presidential election, Dad, kay VP Leni Robredo when she was running for president, yung mga other candidates were all telling each other to resign para it would give the others a chance. But at the end, nag-spread rin yung votes. Kasi let's face it, number one position of the country, everyone wants a piece of that pie. So, most likely, realistically speaking, kahit na si Bam, Risa, and si Leni, they unite, pero there will always be someone else. And you think that they would still have good chances even if some other dark horse were to jump out and say, gusto ko rin maging presidente, pero hindi ako magsaside sa inyo, hindi ako magsaside kay Sara. What do you think of that, Dad? Well, it's very possible that there will be a third candidate, no? Kung sasabihin nga natin, let's say, ang United Opposition sa yellow o dilawan o sinasabi nilang pink category, isa lang yung kandidato nila, tapos may iba pang lalaban na hindi sa kanilang grupo, tapos kalaban ni si Sara Duterte, maaaring magkaroon ng split, no? Pero katulad sinabi natin, kasi nga, right now, dahil na itong may impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, so yung 33% support niya baka lumambot pa ng konti yan, no? So, bagamat nakikita natin na very strong yung kanyang support right now, pero it's possible na magkaroon pa ng shaving ng konting points yan, no? Let's say from 33, baka bumaba ng 25, 26, no? So, that will open up the competition to another third or fourth candidate, no? So, at the end of the day, siguro tatanungin na lang din, who is the candidate, sino yung sa kanila na pwedeng maging parang simbolo ng kumbaga anti-corruption, kasi ngayon yun ang sentiment ng tao, kumbaga nung panahon ni President Duterte, ang naging sentiment is anti-drugs, no? So ngayon ang ihip ng hangin
papunta naman sa anti-corruption, no? So parang tingnan natin, no, nung panahon ni President Duterte, nung kumakandidato siya, ang tao talagang pikon na sa nangyayaring kriminalidad sa ating lipunan, no? Sa mga droga na naglipanan nung panahon, no? So yan ang una. Kaya nung tumakbo si President Duterte, siya yung nakitang parang torchbearer na talagang makakagawa ng paraan para mabawasan ng krimen at mga droga sa ating lipunan. Kaya siya yung parang naging number 1 na candidate, no, na nanalo. Pangalawa, nung panahon naman ni President Bongbong Marcos, ang naging sentimento naman nun parang watak-watak kasi parang may diversity in opinion and direction ng ating bayan, no? So nagkakaroon ng problema in terms of unity, in terms of kumbaga coordination, cooperation, kaya ang sentimento towards a unity. Kaya nga napili si President Bongbong Marcos. So ngayon naman ang sentimento is towards anti-corruption. So kung anti-corruption, sino sa kanila o sino sa mga kandidato ang magiging talagang simbolo ng anti-corruption? So yung nga, isa sa kanila, no? Either si Sara or si Lenny o si Bam o si Risa Hontiveros. Isa yan, no? Pero si Sara ngayon kasi nga para ang problema ni Vice President Sara, medyo nababahiran siya ng putik dahil nga sa mga akusasyon na laban sa kanya tungkol sa korupsyon. So ngayon, kung sino doon sa tatlong matitira, halimbawa si Lenny, si Bam o si Risa, ang sa tingin ng tao ang magiging simbolo of torchbearer ng anti-corruption drive, yun siguro ang mas magandang chance laban kay Vice President Sara. Ngayon naman, Dad, bakit kaya nagkakaroon ng resistance na banggitin na si Risa is the solid frontrunner? Kasi nung tinatanong si Congresswoman Laila de Lima, binabanggit niya si Lenny. So ngayon naman, finafloat si Bam, which both are very formidable candidates. But Risa is also a very good candidate. Why do you think there's a resistance of just saying si Risa na lang? Siya naman ang may gusto na ngayon at this point. Well, sa observation kasi natin, observation lang naman, no? Kasi si Risa seems to speak out her mind, no? So medyo meron din siyang sariling kumbaga paninindigan na pinaglalaban niya, no? So siguro medyo mas mahirap siyang sabihin na diktahan, no? So yun ang tingin ng mga partido nila. Pero syempre at the end of the day, yung masa naman ang boboto, hindi naman sila, di ba? So minsan na-appreciate yun, no? Minsan hindi rin na-appreciate. Pero kung pag ang tingin ng masa na ikaw yung pwedeng lumaban, halimbawa kay Vice President Sara dahil ano din, kumbaga kaya mo rin suwagin kung yung hindi ka natatakot sumuwag at hindi ka sumusunod sa mga dikta o pakiusap ng ibang tao, baka siya yung mas mapili ng masa. Yun lang naman ang observation natin, no? Kasi nga siyempre, kaya nga parang may resistance sa grupo nila kasi siguro nga meron siyang sariling isip din. No? So kaya nahihirapan silang pakibagayan siya o parang ang tingin nila hindi siya nakikibagay sa kanila, which is a good or which is a plus or minus for her, no? Plus for her in terms of perception, public perception, minus for her in terms of party perception. So yun ang mga I think challenges na hinaharap ng ating senadora na si Risa Hontiveros. Dad, would you assume or would you say that it's advantageous, especially let's say kung 2 women candidates yung nag-run, kung si Risa Hontiveros running for president, si VP Sara running for president, pero kasi VP Sara has already been known and has already been criticized for being very provocative, for speaking out her mind. Kung si Senator Risa Hontiveros, she's also known for being very provocative and for speaking out her mind. Pero dito sa Pilipinas, do you think, kasi marami pa rin mga sasabihin natin, may mga backward thinking or misogynist thinking or anti-woman thinking, may mga tao, baka nasa isip nila na pag isang babae masyadong outspoken, hindi nila gusto. So do you think that will be an issue for both of these candidates if they're both women candidates and they're both very aggressive and outspoken? Well, kasi katulad ng sinabi natin, di ba, more or less the core base of Vice President Sara Duterte based on the numbers that we see is that 1/3 to 30%. No? So ganun yung 30% or 3 out of 10 Filipinos ang more or less pumapabor sa kanya or kumbaga leaning towards her. No? So yung 7 out of 10 na yun, medyo critical pa rin yun kung kanino papalo yun. Di ba? Pero katulad ng sinabi natin, kasi pound for pound yung match na to, di ba? Kung let's say siya yung katapat, well, sinasabi mo nga, totoo, katulad sinabi natin sa previous vlogs natin, no, if there's a male candidate who's also perceived to be strong and tough and with a clean record, he could be the torchbearer, di ba? Pero at this point kasi, based on the current scenario, itong mga talagang pwedeng lumaban, interesadong lumaban, at may kakayahang lumaban, it seems na either Lenny, Bam, or Risa will be one of the best choices to really put up a good match versus our Vice President, no? So yun ang nakikita natin. Ngayon, Dad, may sinasabi at tinatanong ang mga reporter na kung open ba ang United Opposition ng mga yellow or pink na makipag-alyansa sa administrasyon. Sinasabi nila kung
mag-aalyansa sa administrasyon na parang nagsisignal yung United Opposition na sinabi ni Laila de Lima na anything is possible or may posibilidad based sa mga answer niya o sa mga sagot niya. At tinatanong ng mga reporter, hindi ba parang contradicting yun ng mga dati nilang sinabi na never again? Kasi parang dati never again to a Marcos. Tapos ngayon, maging why not? Do you think this will affect their perception to the voters kung sila ay nakipag-alyansa sa administrasyon? I think this is a different case scenario, no? Kasi katulad sinabi natin, hindi natin pwedeng ihambing isang circumstance with another, no? Kasi hindi naman si Marcos ang kalaban nila. So in short, Marcos is already stepping down from office, no? So sa tingin ko, kasi meron din core support ang Pangulo kahit na ano pang sabihin natin, no? A leading or a sitting president will always have a base support, no? So sabihin na lang natin, even at the worst case scenario na sinasabi natin na bumaba yung trust rating ng ating Pangulo, meron pa rin siyang at least 20% sa 1 out of 5 Filipinos who would really be supportive of the president, no? So in at the very least, no, meron nun. So if that number could somehow swing towards in favor of the leading opposition candidate, it might also help, di ba? Kasi kahit nasabihin natin hindi sila naniniwala na sa Pangulo natin, pero meron pa rin siya mga core supporters na pwedeng pumalo doon, no? Pangalawa, sinasabi nga natin na never again, yes, but it's not a question of The same person. The same person. Oo. Saka hindi na nga kalaban yung taong yon, no? So in fact, he or she he's already stepping down. So he's just endorsing, or he might not even have to endorse. He will just have to do it quietly, no? And it will be to the advantage of the yellow or the pink group, no? In my personal case, no, yung nakikita ko in my personal opinion, pag sinabi lang never again, they were saying never again to martial law, which was represented by Marcos Sr. Kasi the old paradigm is that Marcos Jr. would continue what his father did, yung martial law and everything. Yung nga lang na, as we discussed before, he is not the same man as his father. In fact, he's a man who abides by the rule of law. He upholds democracy. In fact, it seems that he is everything that almost is opposite of his father, and is trying to show that he is so far a man that is a democratic president. Kaya sometimes siguro tong never again can be misconstrued, baka never again to the martial law type of Marcos Sr., hindi ba, Dad? Correct. And saka yung mga nagsasabi niyan ng mga comment na yan, normally yung mga matatanda na yan, no? Kasi ngayon mga kabataan ngayon, they didn't even experience martial law. They don't even know the impact of martial law in society kasi the martial law era or the Marcos Sr. era ended in 1986. So that's already like 40 years ago. No? And in 2028, it will be 42 years ago. So ibig sabihin yung mga makakaalala lang niyan, yung mga talagang senior na, no? Kung marami pa sa kanila pero mas kakaunti na yun compared to the generation that came after that, no? So I don't think that will be an issue. The issue here is really it will be a personality clash lang talaga, one-on-one talaga to. Ibig sabihin kung sino man yung mga lalaban, it's really a choice among who will be the best or better candidate as far as the masses are concerned, no? Pero Morgan, you're mentioning that the administration could support one of these united opposition candidates. Pero based sa last election na nangyari, kasi nagkaroon ng divide between Sara Duterte and President Bongbong Marcos, at pinaaresto niya or supposedly pinayagan niya yung arrest ni former President Rodrigo Duterte. Oh. And because of that, maraming nagalit sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. And because of that, sa Senate election pa lang, na-wipe out ang mga Marcos-endorsed candidates. So don't you think, Morgan, now, even if Marcos or even if the current administration endorses this united opposition, the fact of the matter is, based on historical data from the last Senate election, yung endorsement niya before the arrest actually improved those senators' chances. Pero after the arrest, talo na ang majority ng mga senators niya. So don't you think his mark or his support would actually be a curse on any united opposition? Yun nga yung mga discussions, no? Pero ako nakikita ko kasi yung Ilocano vote, that's a bare minimum na makukuha ng endorsement ni President Marcos, because the Ilocano vote, as we know, has always been solid north. Although sinasabi na iba, wala ng solid north, but siguro kung maanod man yung solid north, may matitira pa rin substantial na solid north, hindi ba, Dad? Yes, correct. Kasi kahit na anong sabihin natin, no, kahit na marami pang negative issues tungkol kay President Marcos, no, titingnan natin sa Ilocania region kasi, so there are approximately 15 to 17 provinces who are covered by the Ilocania region, no. So and you're talking about 9 to 10 million votes, no. So I would say at the very least he will still get half of it, no, at the very least, no, kasi
there's this character trait of Ilocanos, di ba, na medyo meron silang loyalty sa kanilang sariling brand, no? Kung sinabi mong Ilocano ka at hindi Ilocano yung kalaban mo, mas papaboran nila yung Ilocano, no? Merong ganong sentimento kasi mga Ilocano, no? Meron silang loyalty to a fellow Ilocano, so that's one, no? Second, kahit nasabihin mong nagkulang man ang ating Pangulo in terms of how he supported the Ilocanos, meron pa ring remnant kasi ng mga natulungan ng tatay na siyempre kahit na paano naiwan pa rin yung good memories nila, no? Passed down to the next generations, no? So I would say at the very least the Ilocanos will go half of it, or 4 to 5 million of that will still go to the ones that the president will somehow push for the leadership, no? So immediately meron na 4 to 5 million base votes ang kanyang endorsement. Yun ang ating sa tingin sa Ilocano ating region. calculation natin, at the very least, no? And of course, there are also non-Ilocano regions that somehow may konting admiration pa, pero siguro sabihin natin makadagdag siya ng at least a few more million votes. So kahit pa paano, may konting dagdag yung endorsement, although not enough to win kung yun lang yung aasahan, hindi ba, Dad? Yes, so kasi kahit naman sinasabi natin yung last Senate election, hindi naman lahat ng slate ng ating Pangulo natalo, di ba? Meron din naman mga nakapasok. Nakapasok lang din yung mga opposition, no? So yun ang mga naging issue lang dito. Pero at the end of the day, kasi sinasabi natin, talagang makakaroon pa rin ng core support. But siguro, he might not even do it openly, no? He might even do it quietly, and I think it would be more beneficial to the candidate if he will do it silently rather than openly, at least to at least somehow backpedal the negative repercussion if ever, di ba? Siguro, but it will be their strategic direction if ever. Ngayon mga kababayan, malapit na ang susunod na presidential election. And what the Philippines needs is a good leader that will fight against corruption, will fight against crime, and will bring prosperity and education for all Filipinos, for a better future for all Filipinos. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay hataas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino gumanda ang kanilang mga trabaho, gumanda ang kanilang pag-iisip, at mas makapili sila ng mas magandang kandidato at mas magandang leader para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Dito sa Ilocano Defenders Party List, edukasyon ang aming pangunahing advokasya, dahil pag edukado ang tao, aangat ang kanyang antas ng kalaman, aangat ang kanyang kabuhayan, at malalaman niya kung sino ang mga dapat magiging liderato ng ating bayan para umasenso ng tunay ang ating bayan. Kaya para sa edukasyon ng bayan, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ang aming layunin sa Ilocano Defenders Party List ay hindi mapariwara ang kinabukasan ng ating sambayanan at mapangalagaan ang kinabukasan ng ating kabataan. Kaya nga ang sinusulong namin, mamili tayo ng tamang mamumuno at mga mamamahala sa ating sambayanan at sa ating pamahalaan para magkaroon tayo ng mas masaganang kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.